O ito mga kababayan, sino ba yung isang senador na nag-aasta ng Senate President kahit hindi pa nagkaroon ng botohan at hindi niya pa sigurado na siya yung pipiliin na susunod na Senate President sa pagpasok ng 20th Congress mga kababayan. Pero bakit magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, supalpal, pahiya kay Senador Rodante Marcolita, itong isang senador na nag-aasta ng Senate President mga kababayan. Kilala natin to. Alam natin ito kung sino yung pinapatamaan ni Senador Rodante Marcolita. Yung isang senador mga kababayan na panay batikos kay Senate President Chis Escudero. Isang dating Senate President yan mga kababayan at gusto ngang maging Senate President ulit kasi nga gusto niyang ituloy itong article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nagalit nga ito mga kababayan nung ibinalik ni Senate President Chis Escudero yung article of impeachment doon sa Kongreso. Nagalit. Labag daw sa konstitusyon yun mga kababayan. Bakit daw ibinalik? Bakit hindi pa daw itinuloy ni Senate President Chis Escudero itong impeachment mga kababayan? Kaya gusto niyang maging Senate President. Ang tanong, pipiliin ba siya ng Duterte Black mga kababayan? Nagpahayag na nga itong si Senador Rodante Marcolita na ayaw niya sa senador na ito dahil nga nag-aasta ng Senate President mga kababayan. Gusto niya nang diktahan itong Senado. O kahit nga daw matuloy itong impeachment mga kababayan, magkapahiyaan lang. Dahil nga ayon kay Senador Rodante Marcolita, tatawag siya ng dalawang congressman yung pumirma doon sa article of impeachment. At tatanungin niya, nabasa mo ba? Nabasa niyo ba itong nilalaman ng article of impeachment? O pag sinagot, nabasa namin yan, Your Honor. O sige, nabasa ninyo. Naintindihan niyo ba kung anong nilalaman ng article of impeachment laban kay VP Sara Duterte? O diyan sila magkalit-silit si mga kababayan. Dahil nga sinabi na ni Senador Rodante Marcolita na alam niya na hindi talaga binasa ng mga congressman na yan. Basta pumirma lang. Tapos pagkapirma, 150 million mga kababayan. Alam ni Senador Rodante Marcolita dahil isang congressman din ito noon. Sinabi na nga alam ko yan. Sinabi na ni Senador Rodante Marcolita, alam ko yan. Dahil nanggaling ako sa Kongreso. At marami siyang kaibigan ang nagsabi. Umamin sa kanya mga kababayan na ganon nga daw yung proseso. Hindi daw binasa kung anong nilalaman ng article of impeachment mga kababayan. Ulitin ko lang yung inamin ni Congressman Busita na pag hindi ka pumirma, tatanggalan ka ng pundo. Nangyari ka sa kanya mga kababayan. Mayroong interview nun itong si Congressman Busita kung paano siya tinanggalan mga kababayan ng pundo ng Kongreso dahil hindi nga siya pumirma, hindi siya pabor sa article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil nga kasi kung gusto daw nila talagang magkaroon ng batas para sa confidential fund, hindi lang daw nila sinisingle out itong confidential fund ni VP Sara Duterte. Pero talagang malinaw na malinaw mga kababayan na ang kanilang target ay itong si VP Sara lang. Kasi nga isang confidential lang, isang sangay lang ng ating pamahalaan na kanilang pinapatawag doon sa ginagawa nilang investigasyon sa Kongreso. O bakit yung bilyon-bilyon hindi pinatawag? Yung kay SOG Boying Remulla, magkano ang confidential fund ni Boying mga kababayan? At nitong itong magkapatid na Remulla mga kababayan, 500 million, 1 billion yan mga kababayan. Bakit hindi man lang pinatawag itong magkapatid na ito? Kasi nga ang talagang habol nila mga kababayan na masira itong si VP Sara Duterte. Kaya itong si Senador Rodante Marcolita, harap-harapan nga na sinupalpal. Wala namang iba mga kababayan Walang ibang naghahangad na maging Senate President. Itong si Senador Tito Soto. Mas magaling pa yata si Senador Rodante Marcolita mga kababayan dahil abogado ito. Mas maganda pa siguro kung ito yung maging Senate President kay nitong si Tito Soto.
pabalik-balik na lang sa Senado yan mga kababayan. Wala naman siguro tayong narinig na magandang nagawa nitong si Tito Soto mga kababayan. Ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Yung mga pumupurma na maging Senate President, ang sabi ko sa kanila, alam niyo para madali tayo, gusto ko malaman sa inyo na gustong maging Senate President kung sino yung gustong magtuloy pa yung impeachment. Kasi pag itinuloy ninyo, walang mangyayari. Kaya hindi ako boboto ako sa isang nag-aastang Senate President na gusto pa niyang ituloy yung impeachment. Kasi sabi ko ganito, hindi makamubo. sabihin niyo nga ako sa Presidente para hindi siya masyadong mapahiya. I-withdraw na lang niya. Sabihin niya kay Martin Romualdez, i-withdraw na lang. Ang problema, may kayabangan din naman yung may pride din naman. So, inisip nila, medyo mapapahiya naman din si Speaker, sabi nila. Ngayon, gawin na lang ninyo, sa Senado na lang. Total, ang 19th Congress ay hanggang June 30 na lang. So, nakita nyo yung ginawa ni Chis Escudero from June 2, inatrasya niya ng 11. The whole idea, para mawalan na ng steam talaga. Tapos pipilitin niya tanungin yung mga 24 ngayon. Sino mong pabor sa inyo sa impeachment? No! Walang pabor. Sapagkat sasabihin nila, kung magpupuntuhan tayo, wala rin mangyayari. Titigil na natin. Yun ang gagawin nila nakikita ko. Kasi sabi ko, even in the most remote possibility na ito'y itawid ninyo sa 20th Senate, walang mangyayari. Waste of time. Unang-una, wala kayong argumento na matino. Magkakapahiyaan lang dito. Alam ko namang magagaling kayong makipagdebate, eh, di purbahan na lang natin. Pero, if we can save time, save face, cut losses, save yourself from embarrassment, nakukuha naman nila yung ibig ko sabihin. Hindi nyo maitatawid. Wala kayong argumento. Magkukunwarian lang tayo. Ngayon, pag itinuloy nyo kunwari, wala kayong mapuprove eh. Can you imagine, sasabihin ko lang, pipili lang ako ng mga kasama ko dati sa House of Representatives yung nagsipirma dyan sa impeachment complaint. Baka isa man doon, walang makasagot. Napapahiya lang. Nawawa naman yung mga kasama ko. Because they were not even able to read the impeachment complaint file. O yun na nga mga kababayan, alam nga ni Senador Dante Marcolita na hindi binasa itong article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasi nga, nanggaling siya doon. Maraming kaibigan ng mga congressman itong mga kababayan. At marami daw talagang umamin sa kanya na hindi nila nababasa itong nilalaman ng article of impeachment. O paano yan magkaroon ng argumento? Paano yan magkaroon ng matinong argumento? Pag itinuloy nila itong impeachment mga kababayan laban kay VP Sara Duterte. Kaya itong isang nag-aastang Senate President na mga kababayan, wala namang ibang senador na nagpahayag na gusto niyang makabalik o maging Senate President ulit mga kababayan. Itong si Tito Soto. Huwag ka na mangarap Tito Soto dahil nga mayroong Duterte 7 dyan sa Senado, Duterte Black. Dadagdagan pa natin ni Cayetano, dalawang Cayetano. Sino pa ba mga kababayan yung hindi gusto na ituloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte? Marami pa mga kababayan. Ilang senador lang dyan ang nagpahayag na gusto nilang ituloy yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Itong si Rapi Tulfo, nagpahayag na yung mga kababayan. Talagang gusto ni Rapi Tulfo na matuloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Alam nyo na kung bakit. Gusto rin ni Senador Rapi Tulfo. At ito rin yung maganda mga kababayan ha. Excited din ako nito na magkaharap sa Senado
itong si Senador Dante Marcolita at itong si Senador Rapi Tulfo, dahil noon pa mga kababayan, binabanata na ni Senador Rodante Marcolita itong si Senador Rapi Tulfo, dahil nga wala itong ginawa mga kababayan sa kanyang hawak na committee. Wala mga kababayan. Hawak ni noon mga kababayan, hawak ni Senador Rapi Tulfo itong tawag dito mga kababayan, Committee on Energy. Pero walang ginawa itong si Senador Rapi Tulfo para magkaroon man lang ng bawas mga kababayan o maibaba man lang yung bayarin ng taong bayan sa kuryente. Hindi man lang siguro nagpatawag ng ng hearing mga kababayan sa Committee on Energy itong si Senador Rapi Tulfo. Pinalitan na lang siya noon mga kababayan sa kanyang committee hawak, pero parang wala tayong narinig. Kaya nga maraming nagagalit dahil bakit daw itong si Senador Rapi Tulfo napakaingay sa kanyang programa nung hindi pa siya senador. Pero nung naging senador mga kababayan, para bang sabi ng ating mga kababayan parang tinatapalan yata ng bilyon yung bunganga ni Senador Rapi Tulfo, kaya nanahimik mga kababayan. Noon din believe ako sa tao na yan kay Senador Rapi Tulfo, pero nga nung dandahan mga kababayan na nabuksan yung isipan natin na ganito pala, gusto lang palang magpasikat itong si Senador Rapi Tulfo dahil nga may ambisyon itong mga kababayan na maging presidente ng ating bansa. Ito ikabang-abang kung halimbawa hindi naman talaga nalalayo mga kababayan na magkaroon talaga ito ng pagkakataon na magkaharap itong si Senador Rodante Marcolita at itong si Senador Rapi Tulfo. Tingnan natin kung hanggang saan yung angas ni Senador Rapi Tulfo mga kababayan. Yan ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Coco, kay Yuri at kay Dion sa kanya mga apo. Shoutout rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Saad Ayub. Pangulong Marcos, na sana ang 5,500 flood control. Nagtaka halaga ng 450